Yun po ang tinutukoy eh. Ayan ang mababasa natin na the parable has often been interpreted to mean that even those who are converted late, ito yung Gentiles, in life, earn equal rewards along with those converted early. Wala ditong palakasan sa Diyos. Kung sino yung, kahit tayo naging huli, basta ikaw ay nasa iisang pananampalataya, magbibigay ang Diyos ng reward, yun nga yung eternal life. Nakita na natin ang kahulugan ng kwento. Kung bakit sinasabing the parable of the workers. Hindi pwedeng sabihin ng mga Hudyo na parang i-relate namin dito, teka, nauna kami magtrabaho. Teka muna, nauna kami tumanggap sa mga batas at kautusan ng Diyos. Yang mga hintil na yan ay huli. Yun ngayon lumalabas yung mga huli mauna, yung mga nauna ay mahuli. Yun ang ibig sabihin po. Doon tinatawag na parable. An alternative interpretation identifies the early laborers as Jews. Sila yung mga unang nagpagal sa Ebanghelyo, yung Israel. Some of whom resent the latecomers Gentiles, being welcomed as equals in God's kingdom. Iisa tayo. Kaya nga sa Roma, yung halimbawa, ito yung puno, idinugtong tayo yung tinatawag na grafting, di ba? Idinugtong tayo yung Gentiles, para magkaroon ng iisang matibay na pananalig sa ating Panginoong Yesus. Masama sa kaharian niya. Hindi dito pinag-uusapan, oy, teka, si Moses ako mas top ako. Ay, hindi. Hindi po ganon. Ako si Abraham, ama ng pananampalataya. Mas ahead ako sa kanila, sa akin dapat ang kaligtasan. Hindi. Lahat tayo ay bibigyan ng Diyos ng kaligtasan kapag tayo ay nagpagal sa pangangaral. Hindi basta pananampalataya lang. Saan ba ito nakalagay? Bigla ko naalala. James chapter 2. Basahin po natin. Kaya yung pananampalataya may gawa. James 2:24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din naman, hindi. Iba pala to. So makikita natin dyan sa 2:24, yung mga manggagawa, ayun workers, ayan, tayo yan. Inaaring ganap, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Kailangan mong gumawa, i-preach yung Jesus Christ na yan. Magpagal, yung mga tinatawag na mga anak sa pananampalataya. Dito nagre-reflect yun, yung kwento na ito, ng mga manggagawa sa ubasan. Ilang beses lumabas ang Diyos, naghahanap siya ng workers. So, ganun din to. Ilang beses itong lumabas. Umaga, may 9, may 12, may 3, naghahanap siya ng manggagawa. Kaya ang sabi, maraming aanihin pero kulang yung manggagawa. Bakit? Ang lawak ng eternal life. Diba? Ibibigay ng Diyos yan doon sa mga matitiyagang nagpagal. Nang pagal ng ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ayon dito sa Lucas chapter 10 verse 2, and he was saying to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Labas ng labas yung landowner, hanap ng hanap. Ganon din ang Diyos. Labas ng labas, hanap ng hanap ng mga manggagawa. Yung ibang mga manggagawa, nagtatayo ng ibang iglesia, hindi na sa Diyos yun. Kaya naglabasan niyang napakaraming mga paniniwala kung sino-sino mga Poncio Pilato ang mga naglabas ng mga bagong paniniwala na parang sila yung may-ari ng iglesia. Ano po? Hindi. Sa atin lang Panginoong Yesus yan. Ito ang rules. Ito ang batayan. Ito ang patakaran. Bible. Hindi tayo pwedeng lumagpas. Hindi tayo pwedeng magbawas. Kaya, napakarami ang aanihin. Ngunit kakaunti ang mag-aani. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Ayun lumabas siya ng maaga. Diba, ganun din yun. Naghahanap siya ng mga manggagawa. Ganun din.
Naghahanap ang Diyos ng mga manggagawa. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Yung lupa na binabanggit dito, ito yun, pag-aari ng Diyos, yung planet Earth na yan. Lahat tayo ay narito, binibigyan tayo ng Diyos palagi ng pagkakataon upang sabihin, i-share sa ating mga kapwa ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kasi nga, ang layunin, i-Christianize yung planet Earth. Hindi, kulang pa rin. 2 Timothy 2:15, be diligent, present yourself approved to God as a workman, ayun o, workman, workers, who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawa, ayun o, workers, walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Dito lang. Marami ang gumraduate ngayon sa mga theological school, pag sinabing ibang bansa, napakayayabang. Parang sila lang yung nakakaintindi. Ang lumalabas ngayon, nagtatayo na sila ng sariling iglesia. Yun ang nakakatakot. Yan, yung mga parable na yan, over-interpreted. Walang context. Walang respeto sa diwa ng Biblia, ang mangyayari yung sarili nilang kahulugan. Hindi lalabas yan. Ito, yung interpretation natin na to, hindi lalabas yan. Kasi i-interpret nila ito na ang bida, puro yung kanilang sarili. Hindi po ganun eh. Huwag tayo lalabas, yun yung bilin natin sa mga young preachers, huwag tayong lalabas sa usapan. Lalabas sa hulihan, kita mo, nasa chapter 20 tayo. Binabagtas pala sa chapter 19 yung may kinalaman doon sa 20. Hindi huwag kang po-focus doon sa 20 lang. Malawak yan. Ano po? Yung ibig sabihin nito. Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men.